Paano ba gumawa ng isang napakasarap na lechon kawali? Ngayon malalaman nyo kung ano ang technique namin ni Ilong kung paano ito gawin. Hindi man makabago ang ating mga kagamitan, sinisigurado namin sa inyo na makabago itong pamamaraan. Hindi natin kailangan yung wisik-wisik ng tubig para lumutong ang balat. Ang gagawin natin dito ay simpleng-simple lang, pero ang kalalabasan ay napakasarap, napakalutong, napakalambot na laman ng lechon kawali. Okay na ba kayo dyan? Okay, pasok, Ilong Brothers! Okay mga kailong, ang ituturo naming technique sa inyo ngayon ni Ilong ay kung paano magluto ng crispy lechon kawali. Yung ang balat niya napakalutong, yung laman niya napakalambot, napaka-juicy. Pag kinagat mo, napakasarap. Basta sundin nyo lang lahat ng proseso na ituturo namin sa inyo. Okay, tapos na kaming mamili ni Ilong, nabili na namin ng baboy namin. Ang parte nga pala ng baboy namin, mga kailong, pisngi. Ngayon, nasa sa inyo naman ano yung gusto nyong gamitin. Pwedeng tiyan, kahit anong parte ng baboy, ang po pwede nyong gamitin, nasa sa inyo yon. Basta sundin nyo ang technique namin na ito. So ayan mga kailong, kumukulo na yung laman natin. Ang laman namin ganito kalalaki o mas malaki pa rito kasi mas maganda siya na ang laman, ang tipak ng laman mas malaki siya kasi bakit? Para hindi siya masyadong mag-crispy yung laman. Ang magki-crispy, ang importante naman mag-crispy, tandaan nyo mga kailong, yung balat, hindi yung laman. Kasi yung laman, mas maganda dun sa laman na malambot siya, juicy siya. So kung manipis ang cut ng baboy, matotos siyang masyado sa pagpiprito. Mamaya ipapaliwanag ko naman sa inyo kung paano ang tamang pagpiprito nito. So ayan, kumulo na siya. Yung timpla nito, mga kailong, nasa sa inyo naman kung ano ang gusto nyong ilagay dyan. Siyempre, number 1, unang-una, siyempre asin para umalat yung lechon. Ngayon, bukod doon sa asin, depende, bahala na kayo. Yung iba, maraming mga inilalagay na sangkap. Depende sa kanilang panglasa. Depende sa kung ano yung maging lasa na gusto nila. So kami, simple lang. Sa akin, sa totoo lang, ang nilalagay ko lang dito, asin at saka yung luya. So yun lang. Ngayon, depende, nasa sa inyo kung ano yung gusto nyo pang ilagay. Isalansan nyo lang mga kailong ng maayos yung mga laman nyo para hindi tayo bukas ng takip ng kaldero, kasi mas maganda na hindi laging nabubuksan yung takip ng kaldero para mas madali siyang maluto. Ito mga kailong, 10 kilo to. Yan ang nagkasya dyan sa kaldero na yan. Ayan, ayos nyo lang mabuti. Pag nasalansan na natin ng maayos ulit ang baboy, nakukuluan siyang lahat, yung parte niya, takpan na ulit natin. Ayan mga kailong, shout out nga pala mga kailong dun sa nagpamana sa akin itong burner na to, yung pamangkin ko si John Patrick De Lima. Dadaw, shout out sa'yo, maraming salamat dito. Ito pa isa mga kailong, pansin nyo yung apoy ko hindi masyadong malakas at hindi rin naman sobrang hina. So katamtaman lang siya, huwag nyo masyadong ilakas kasi yung mga nasa ilalim na laman, maaari siyang masunog kung sobrang lakas ng apoy natin. So tandaan nyo, laging ang apoy nyo ay nakaset lang dun sa tama, hindi masyadong mahina at wag lalo na masyadong malakas, yung katamtaman lang. Okay, ayan mga kailong, aantayin na lang natin yan na lumambot. Ilang oras ba ang pagpapalambot ng baboy para sa lechon kawali? Ako kasi mga kailong, ang ginagawa ko 2 oras lang. Ngayon, nasa sa inyo din ulit. Depende kung yung baboy na mabibili nyo matigas pa o madaling palambutin. Basta ako, ginagawa ko, ano man dun yung mabili ko, titignan ko siya ng 2 oras, susundutin ko. Pag medyo okay na yung laman, pwede ko nang ibalik yung takip at patayin yung ating kalan. Ngayon, kasi habang patay pa siya at matagal pa naman natin siyang iluluto,
mainit pa rin siya. So, yun yung isang technique na makakatipid tayo dun sa gas natin. Mas maganda kung yung preparation natin mas matagal. Para kung patayin man natin yung kalan, andun pa rin yung init, lumalambot pa rin yung baboy natin kahit na hindi patay yung kahit na hindi bukas yung kalan kasi nga mainit pa yung sabaw at may usok pa yung loob. Ayan, sakto, dumating na si Ilong. Oh, Kuya Johnson, bakit? Ilong, halika, pasok ka. Bantayan mo muna tong pinapakuluan natin, maliligo lang ako. At mamaya ituturo natin yung technique natin kung paano prituhin, kung paano maging crispy ang ating lechon kawali. Oh, sige Kuya Johnson, ako nang bahala dyan. Sabi mo maliligo ka. Ba't yan pa rin ang damit mo? Di ka naman naligo eh. Hindi Kuya Johnson, naalala ko pala. Naligo nga pala ako kagabi. Mabango pa naman ako eh. Tsaka talagang 3 araw bago ako maligo. Kuya, kasi nagtitipid ako sa sabon, sa tubig at saka sa shampoo. Sige, okay. Sige. Bantayan mo yan ha. Ano Ilong, okay na yan? Ha? Ang bilis mo naman kuya. Kunyari ka pa, hindi ka rin naman naligo. Kulit na ito. Mabango pa rin ako. Alis dyan. Okay mga kahilong, eto na tayo sa pagpiprito. At bago natin lagyan ng mantika, ang kawali natin dapat mainit. Pag umuusok na yung kawali natin, syempre pwede na nating ilagay yung ating mantika. Ayan mga kailong, pansin nyo, yung mantika natin gamit na. Hindi yan galing dun sa ibang pinaglutuan. Ang pinaglutuan nito mga kailong, yung lechon din. Ito tandaan nyo. Ito pa ang isang technique mga kailong. Ang lechon kawali, ang baboy, nagmamantika ng sarili niya yan. Ngayon mga kailong, yung mantika na yan, mamaya pag natapos nating lutuin ang lechon natin, ipapakita ko sa inyo, madadagdagan yan. Ngayon, pag nadagdagan niya, nahango nyo na yung lechon kawali natin mga kailong, kuhanin nyo yung sobrang mantika. Gawin lang ulit natin kung ano yung level na to, ganun lang ulit ang gagawin nating level. Ngayon yung makukuha yung mantika mga kailong, magagamit natin yun sa susunod kinabukasan na magluluto ulit tayo ng lechon kawali. Kasi mga kailong, alam nyo, kahit ang ilagay nyo dyan bagong mantika, pagkatapos nyong iprito ang lechon kawali, magiging ganyan din ang kulay niyan. Hindi ibig sabihin na kung ganyan ang kulay niya, marumi yung mantika. Hindi. Laging ganyan ang magiging kulay niya kasi nga bakit? Niluluto natin ng matagal. So yon ang isang technique natin mga kailong. Tandaan nyo makakatipid kayo sa mantika, kunin nyo lang yung sobra, sa susunod yun pa rin ang ipangluluto natin. Pag okay na yung level ng mantika natin mga kailong, okay, ilalagay na natin yung ating ipiprito. Ayan, dinig nyo, may kulo siya kahit na mga kailong, oo nga pala, dapat pala kung magsasalang tayo, patayin muna ulit natin yung kalan. So ayan mga kailong, tandaan nyo yung mga technique na ginagawa ko para bakit? Kasi para hindi agad dumikit yung balat habang inaayos pa natin yung laman. Okay, ituloy natin. Lagay natin ang mga laman. Ito mga kailong, sigurado makikita nyo ang kakaibang technique kung paano lutuin, prituhin ng maganda ang lechon kawali. Huy, ingay nyo! Ayan, kita nyo, ang dami na pero lagay pa rin ako ng lagay. Lahat yan malalaman nyo kung bakit, ipapaliwanag ko sa inyo mga kailong. Ayan mga kailong, bakit ganyan kadami? No? Kasi yung style ko po, hindi na ito babaliktarin. Makikita nyo din mamaya mga kailong ang magiging resulta niyan. So, lahat ng parte ng balat mga kailong nasa ilalim. Ang laman nasa ibabaw. Tandaan nyo yan Ayusin yung mabuti. Kasi bakit natin naayusin mabuti? Kasi yun nga, ang sabi ko mga kailong, hindi na ito babaliktarin. Mga kailong, tandaan nyo hindi na yan natin babaliktarin. Kaya ayusin yung mabuti na yung mga balat niya, sigurado na nakasawsaw lang, kahit nakasawsaw lang doon sa mantika. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, di ba? Ano ang importanteng maging crispy? Yung balat, hindi yung laman. So ang laman dapat ay
nasa ibabaw lang. Ayan. So pagkatapos yung maayos na yan mga kailong, yan, takpan natin. Yung takip nyo mga kailong, mas maganda kung mabigat. Ito magaang patoy. Kapag pumutok yung baboy, hindi kayo matatalsikan. Okay, buksan natin. Tignan nyo yung apoy ko. No, hindi din siya masyadong mahina at hindi rin siya masyadong malakas. Tandaan nyo mga kailong, sakto lang ang gawin nyong apoy. Ayan, kasi bakit? Para hindi siya agad masunog. Yan mga kailong, no, tatlo yung nakasalang natin. Ayan yung squid na ginagamit namin sa squid salt and pepper, yung lechon, at yung fried chicken. Ituturo ko rin sa inyo mga kailong yung technique niyan kung paano gawin yung mga yan. Ayan mga kailong, ito po pwede nating tignan kung medyo naluluto na siya. Kasi bakit? Tutuklapin natin yung ilalim niyan. Ito, gagamit tayo ng flat na senche ba ang tawag dito. Kasi kailangan natin, pero mga kailong be sure, patayin nyo muna, patayin. Ngayon mga saglit lang naman yan, mga pagkalipas ng 1 minuto, mahigit, medyo mawawala na yung init nung mantika. So pag nawala na init na mantika, siguro mga 1 minuto mahigit mga kailong, ganito gagawin natin. Yung ilalim niya, tutuklap-tuklapin natin. Yan. Kasi bakit? Ba't natin gagawin yun? Para maiwasan natin na masunog yung balat sa ilalim, lalo na yung nandoon sa gitna. Ikot lang natin. Dahil dikit-dikit na yan mga kailong, ayan, ganyan, iikot na siya ng sabay-sabay. Yan ang sinasabi ko sa inyo, magandang technique na hindi na siya babaliktarin, no? Pero kailangan lang natin na ganyan mga kailong na paikot-ikutin para hindi na i-stack yung balat sa ilalim. Iwasan na masunog. Ayan. Sindihan na ulit natin dun sa tamang lakas nung apoy. Ayan mga kailong, no? Nakita nyo, nag-golden brown na siya. So malapit nang maluto to mga kailong. Titignan natin, isilipin natin. Kita nyo kagandahan mga kailong nung dikit-dikit. O ikot lang, iikot nyo lang yan. Hindi na natin kailangan magbaliktad. So sisilipin lang natin yung ilalim. Hindi pa, konti pa. Kasi ayan mga kailong, ang isa pang sikreto ng masarap na lechon, talagang malutong. Hindi natin mamadaliin yung luto. Yung balat niya medyo parang nagbababol-babol na. Sisilip nyo naman yun mga kailong kapag itinaas nyo yan ng tong. Pero dahan-dahan lang mga kailong. Sinasabi ko lagi sa inyo, baka matalsikan tayo ng mantika. Ayan. So sisilipin natin. Pagluto na siya, hindi na tumatalsik ang mantika niya. Yan mga kailong, luto na. Tignan nyo mga kailong, miski pag hinango ko to mga kailong, ayan isang buo na siya, di ba? Kaya lang ingat mga kailong kasi baka mamaya bumagsak yung lechon, tatalsik yung mantika sa atin. Ayan mga kailong. Ayan. No? Kita nyo? Yan ang technique mga kailong nakita nyo. Ayan. Hindi natin minadali ang pagluluto. Maaabot ng 1 oras yan mga kailong para makuha natin yung magandang lutong ng mga balat niya. Diba? Mga kailong. Kita nyo, simpleng-simple lang, dikit-dikit na siya. Pero, ang lahat ng balat niya mga kailong, pantay-pantay na naluto. Pantay-pantay na lumutong. So, ayan mga kailong. Chachapin na ngayon natin yan mga kailong. Mga kailong tingnan nyo diba? Yung laman niya malambot, juicy sa loob, pero yung labas niya malutong. Yan, nakikita nyo ang technique mga kailong. Para talaga siyang lechon mga kailong. At ang balat, tingnan nyo mga kailong, diba? Malutong. So ayan. Kaya naman ang customer natin mga kailong, talaga namang gustong gusto nila yung lechong kawali natin.
Ano, mga kailong? Yan mga kailong. Ayan mga kailong, sana ay naturuan namin kayo ng magandang technique para gumawa ng napaka-crispy, napakasarap na lechon kawali. O ayan mga kailong, nalaman nyo na kung ano ang technique, ang mga pamamaraan paano gumawa ng napakasarap na lechon kawali. Teka, ba't ko ba naituro sa inyo? Hindi na kayo order sa amin yan. Di bale, mahal naman namin kayo. Ang importante na ituro namin sa inyo kung paano kayo makakagawa ng napakasarap na lechon kawali. Kailong, tanghali na, magluto ka na. O sige, magluluto pa pala ako mga kailong. Abangan nyo yung susunod naming mga video. Marami pa kami ituturo sa inyo. Andyan na!